Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandito ako ngayon sa gym, nag-workout ako ng arms, yung shoulders, tsaka biceps mamaya, pati forearms. Ngayon nagpapahinga lang ako kasi nakakapagod din. Alhamdulillah, nakakapag-exercise tayo. Ayun yung risky sa atin ng Allah. Hindi pagka sinabing risky, pera na agad nasa isip natin, magandang kabuhayan, hindi. Nagmamanifest din yan or nagpapakita rin yan sa mga magagandang kalusugan, maayos yung pamilya mo. Ayun yung mga baraka sa atin, blessings sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong pag-gym nakakapagod pero ano matututunan nating hikmah, wisdom, ano matututunan nating aral? Kung magre-reflect tayo, magninilay-nilay tayo sa pag-gym, nakakapagod, totoo. Pero kapag nasanay ka, naging consistent ka, makakamtan mo rin yung healthy body, healthy lifestyle. Hindi ka nagkakasakit. Kasi ang pagkakaroon ng magandang kalusugan, ama na rin yan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagkatiwala niya sa atin. Paano natin papangalagaan yung pinagkatiwala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Edi sa pamamagitan ng pag-exercise, pagkain ng tama, mga healthy food. Isa rin bagay na matututunan natin sa pag-exercise yung nahihirapan tayo sa umpisa, pero ayos lang yun. Kapag ka naging consistent ka, balang araw, dadating yung panahon na magiging magaling ka. Parang sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makikita natin na nung pinangaral niya yung relihiyong Islam, marami siyang pinagdaan ng paghihirap, mga pagsubok. Kinukutsa siya, inaasar siya, pero hindi nagtagal na dahil naging consistent siya sa pangangaral sa pagdawa sa mga tao, hindi niya akalain na dahil sa will, kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, naging matagumpay ang relihiyong Islam sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Isang bagay rin na matututunan natin sa gym yung hindi tayo nasasanay sa puro lang pagpapakasarap. Puro cellphone lang inaatupag. Tapos mangyayari sa'yo, mababa lang yung pangarap. Tapos dadating yung panahon na ikaw maghihirap. Kaya nga dapat nag-exercise ka. Ayun yung hikmah Masanay ka sa mahirap, pero balang araw dadating yung panahon na masasanay ka rin. Tsaka wag nating sasabihin na marami tayong excuse next time na ako mag-exercise. Ganon din yung kung i-compare natin sa pagsasala, pagsusot ng hijab, yung kumbong. Sinasabi ng karamihan sa mga tao sa atin, next time na ako magsasala, bata pa naman ako, matagal pa ako mamamatay. Sa susunod na ako magsusod ng hijab, ng kumbong, kapag nakapag-hajj na ako. Pero buhay natin walang guarantee. Kailan pa natin magagawa yung hajj? Kung kailan matanda na tayo, naghihirap na tayo. Tsaka walang guarantee. Minsan kahit bata ka pa, di mo alam kung kailan yung oras mo. Kaya nga, mas maganda, maaga pa lang gawin mo na. At unti-unti, pag sumikapan mo na maging mahusay ka sa ginagawa mo. Kagaya nga yung Fajar, di ba? Nasanay tayo, puro pagpapakasarap sa madaling araw pa lang. Madaling araw na tayo natutulog, tapos gigising tayo 7 o'clock, 8 o'clock. Samantalang sa oras ngayon, ang oras ng pagsasala ng Fajar, 5 o'clock. Pero hindi nare-realize ng karamihan sa mga tao na halimbawa trabaho ng trabaho sa mall, late na nagsasara yung mall, tapos late ka na rin uuwi ng bahay, late ka na matutulog. Gigising ka tanghali na, hindi ka na magpapajar. Ang hindi nare-realize ng mga tao, napakalaki ng reward ng pagsasala ng sunnah ng Fajar. Katumbas yung isang buong mundo. What more, pag ginawa mo yung fard, yung obligatory prayer, yung wajib. Halimbawa, duhur, mas matimbang yon. Asar, Maghrib, Isha, mas matimbang yon. Kasi fard yun paano pa kaya yung sunnah ng Fajar na 2 rakat lang? Alhamdulillah, next time ulit. Salamat.